Welcome back sa ating channel at muling nagising si Channel Talents TV. So, ayun, naghahanda ako at may konting biyahe tayo. Medyo may kalayuan po sa lugar na ito. And, nabilib ako dito sa Honda Wave na ito eh. Going 7 or going 8 years na to actually. Mapa off-road, on-road, concrete, mapa off-road, on-road, wala kang masasabi dito. May speed, may torque. Ayan, torque, no? Ayan, kayang-kaya niyang humabol. Kaya, at the same time, kaya off-road kasi, yun, no? Makikita natin sa wheels niya. Ayan, pang off-road talaga siya. At, mabigat man ang iyong karga, ay kayang-kaya niya. At, maganda to. At saka alam nyo ba, makwento ko nga, kahit isang maliit na kwento, ay maikling kwento. Sa tagal ko nang ginagamit, sa tagal namin ginagamit tong motor na to, first motorbike namin to actually. Ano ba yung unang naging ano yan? Nung nailabas ito from casa, syempre oblong yung likod kaya bago. Pinalitan namin yung rim niyan, tapos pina-align namin. Tapos, madalas dahil off-road siya nagagamit, nabe-bearing. Pero so far, going 2 years na yung bearing niya ngayon. Yun, solid. At sa makina, nabuksan yan. Minsan nang nabuksan yan dahil sa, hindi pa siya na-tune up. Nabuksan siya dahil sa clutch niya sa loob. Dahil semi-matic naman kasi ito. Yung clutch lining niya sa loob. Hindi na umuubra itong cambio niya. At hindi maganda yung takbo. At umuusok. So, bago matuloy yan, pinapalitan na namin, pina-repair na namin. At hanggang ngayon, going strong. Oo, di ba? Alam niyo ba, kaya kapag nagra-ride ako mag-isa or kapag dalawa ni Mrs., lagi kong ini-imagine sa off-road na kailan kaya yung time na masubukan ko yung favorite kong bike na maibiyahe, maidaan sa mga off-road kagaya dito na meron sa Nueva Ecija, more likely dito sa General Tinio. Ayan. And syempre, kung ano yung favorite na big bike ko ay adventure. Maganda kasi sa adventure, pwede mo siyang astang naked and upright position pa kasi siya, hindi kayong pagod, hindi subsob. At and adventure kasi on and off road din siya. Though pwede mo naman gawin yan sa ibang motor, pero iba pa rin kasi pag yung built for adventure bike. Lalo na dito sa Nueva Ecija, may mga kalayuan ng mga munisipyo, almost 45, 1 hour, 2 hours ang layo. At ito, so far, sa mga biyahe ko, like 1 hour, 2 hours namin ni Mrs. Ayan, madalas naman kinukomplain namin, lalo sa akin, nagmamaneho yung balikat ko, yung nangangalay na balakang, and sa pillion, yan, dito sa side na ito, syempre yung tagtag. Kasi kapag magaan talaga, magaan na nga yung motor, kapag magaan pa yung karga, parang walang nakasakay. So, yun, talagang matagtag siya. Pero, ano tawag dito? Overall, carry. Maganda siya. Kaya nga hindi ko binabalak na mabuksan or whatever pwedeng component na mabago sa kanya. Hindi na, stock is stock, maganda yon. Di bali yung mga madaling matanggal, masira, di bali yung mga yun, given na yun. Pero yung sa makina at sa iba pang components niya, hindi mo na kailangan palitan. Maliban na lang syempre pag na aksidente, wag naman sana, or may mga talagang hindi maiiwasan na pangyayari na kailangan palitan sa motor. Pero as of now, wala, majority or 90% dyan sa motor na yan, maliban syempre yung nasa loob ng makina, yung tunggulong na palitin, yung brake pads, whatever. Kasi minsan sa makina nabuksan yan, yung clutch lining yan. Ayun, may napalitan lang dyan, tapos wala na. Yung bearing, ayan. Majority, 90% yan ay wala na. Stock na po lahat yan. At maganda, lalong-lalo na nung subukan ko yung Motul na oil para dito.
lalong naging swabe at hindi siya naging ano to, naging hindi mo mararamdaman masyado yung vibration ng from the engine. Maganda at hindi madaling mangalay yung kamay mo, lalong lalo na ngayon. And ayun, masaya ako kasi ito nga, yung motor na ito, malay natin in the future kapag nag-grow pa, pala rin tayo ng Diyos, yung sinasabi ko nga na pangarap nating adventure bike, syempre hindi ko muna sasabihin, mahirap na magsalita ng tapos. But anyways, thank you guys for watching and supporting this channel. And see you on the next vid. Bye-bye.